Dito tayo sa sunod, mga kababayan. Ito yung literal na pamumulitika. Bakit? Ito yung literal na pamumulitika, mga kababayan. Bakit? Ano ba yan, Ket? Tignan ninyo itong kay Leandro Libeste. Ha? Mga kababayan, ito yung literal na pamumulitika, yung kay Leandro Libeste, na kung saan, mga kababayan, nag-distribute itong si Gobernadora Vilma Santos. Nag-distribute ng ACPF ba yun? ACPF ba yung tawag doon? Parang ayuda sa madaling salita. Nag-distribute ng ayuda itong si Governor Vilma Santos Recto, no, sa mga distrito ng Batangas. Ngunit, mga kababayan, hindi dumalo itong mga barangay chairman ng first district ng Batangas. Bakit? Kasi, mga kababayan, kapag daw hindi bumoto kay Luis or hindi suportado si PBBM, ay hindi daw bibigyan ng ayuda. Ang problema, mga kababayan, ito pala yung totoo. Ito basahin natin, mga kababayan. Post ito ng netizen dyan sa Batangas kay Leandro Libeste. Una, kitang-kita na kung sino ang tunay na naglilingkod at kung sino ang puro politika lang. Sa halip na suportahan ang programang pakikinabangan ng buong Batangas sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr., mas pinili ni Leandro Libeste na maghimasok at pigilan ang mga kapitan ng unang distrito para lang sa sariling agenda. Kasi ganito po yan, mga kababayan. Meron po kasing ibibigay na ayuda itong si PBBM sa pamamagitan ng mga rekto, di ba? Alam naman natin, si Ralph Recto na kay PBBM yan, miyembro ng gabinete yan. So, nagbibigay sila ng tulong, ayuda, lahat ng mga barangay chairman pinapapunta kasi parang may basta distribute nga ng ayuda. So, ngayon, ganito ba ang klaseng leader, sabi nila kay Libeste? Yung inuna ang ingay at paninira kaysa tunay na serbisyo. Habang si Vilma Santos Recto ay tuloy-tuloy ang pagkilos para sa kapakanan ng mamamayan, may mga taong halatang takot sa pagkaiisa dahil hindi sila ang nasa sentro. Hindi na ito simpleng politika, harang na ito sa progreso ng Batangas. Mamili tayo, serbisyo o sariling interes. Yan po ang pinuputak ngayon ng mga Batanggenyo, mga kababayan, dahil dito kay Libeste. Ganito po, sabi ng mga kapitan, kasi hindi sila, mga kababayan, dumalo doon sa isang programa, nagpatawag si Vilma Santos para mag-distribute ng, sabihin natin example, ayuda. Ang sabi, Batangas, mga kapitan sa distrito niya, pinigilan bago nanira sa presscon na di daw inimbita. Hindi daw inimbita ni Vilma Santos, mga kababayan, ang mga barangay chairman sa District 1 ng Batangas sa baluarte ni Libeste dahil hindi daw nanalo si Luis Manzano doon. Hindi daw inimbita ni Vilma Santos para hindi makatanggap ng ayuda ang mga barangay chairman. So ngayon, nakalagay dito, mga kababayan, nag-message po ang isa sa mga chairman. Ang sabi, "Good morning po, ma'am. Ako po'y humihingi ng paumanhin sa pagkat kami po ay mga kapitan, ay pinigilan ng aming mayor at ng aming congressman na huwag pumunta, kaya po masakit po para sa amin na wala lang po kaming magawa, kaya paulit ko pong humihingi ng paumanhin para po salamat sa inyo pangunawa sa aming mga kapitan." Kasi ganito po, mga kababayan, social media si Libeste ang sabi, hindi daw inimbita ni Vilma Santos ang mga barangay chairman sa kanyang distrito na nag-distribute daw ng ayuda mula sa gobyerno. Hindi daw imbitahan ni Vilma Santos itong mga barangay chairman sa distrito ni Libeste. So ngayon, mga kababayan, nag-message yung chairman. Ang sabi, humihingi po kami ng paumanhin. Kasi pinagbawalan po kaming papuntahin ni Mayor at ni Congressman dyan sa programa ninyo ngayon. So ito pa, mga kababayan. Ito na. Meron pang isang chairman, no? Board Member Fernando Ricaport. Ayan. Nag-post siya, mga kababayan.
Isa pong kasinungalingan ang pahayag ni Leandro Libeste na ako ay may sinabihan na hindi sila pwedeng makakuha ng SCPF program ng Pangulo dahil sa tampo ni Governor Vilma Santos Recto na hindi daw binoto si Luis dyan sa Distrito 1. So, sabi daw dito na ito daw si Fernand Ricaport, no, ay nagsabi na bawal ang mga chairman sa barangay sa Distrito 1 pumunta at hindi kayo pwedeng tumanggap kasi hindi nyo binoto si Luis Manzano. Sabi daw ganon. Sabi niya, ang katotohanan dito ay mga kapitan mula sa unang distrito ang humingi ng paumanhin. Bakit? Dahil hindi sila makapunta, dahil sila ay pinigilan at tinakot na dumalo ng kanilang congressman lingid sa kaalaman ni Kong Leandro Libeste. Kahit sila ay pinigilang dumalo, tumulong pa din po ang opisina natin upang maproseso ang kanilang mga dokumento sa opisina ng ating Pangulo. Ako po ay nakikiusap na sana po huwag ipitin o gamitin sa pamumulitika ang kapwa kong kapitan. Yan ang sabi ni Kapitan Fernand Ricaport. No? Siya ang pinagbintangan kasi sa distrito na yan, suporta kasi siya kay Recto, kay Vilma Santos. Yung mga kapitan sa lugar ni Libeste, pinagbawalan at tinakot na huwag kayo pumunta doon. Bakit? Hindi kayo makatanggap ng pundo sa akin. Sabing ganon, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ayun na nga ang nangyari. Sabi dito, to Congressman Leandro Libeste, malayo pa ang eleksyon, pero hito ka na naman. Nangangampanya ka para sa mga Duterte at sa sarili mong agenda. Sa sinabi mong pigilan at hindi binigyan ng ayuda ang Taal, Nasugbo at 84 ka barangay, may tanong lang ako. Sa 1,078 barangay ng Batangas, bakit 84 lang ang sinabi, hindi nabigyan? Diyan pa lang sablay na ang press release mo. Sa 1,078 barangays, 84 daw na barangay ang hindi nabigyan. Una, 1,078 barangays, tapos 84 lang ang hindi nabigyan, sabi ni JJ. Kung totoong malawakang kapabayaan iyan, bakit 84 lang ang issue mo? Maniwala pa sana ako kung kalahati o mahigit 500 ka barangay ang nagreklamo. Halos lahat ng mayor ng distrito, representative ay present at nakikiisa. Ikaw lang naman ang wala doon. Diba? Kita mo na? May butas pa ang kwento mo. Biruin mo, 84 ka barangay daw hindi nabigyan ng tulong mula sa gobyerno, ayuda, parang ganon. Samantalang sa lahat ng kongresista, si Libeste lang ang wala doon. Ngayon, paano pinigilan? Pagkaupo pa lang ni Governor Vilma, bumisita agad siya sa Nasugbo para personal na alamin ang pangangailangan ng mga barangay. Tapos ngayon sabihin mong pinigilan, mukhang kailan mong palitan ang consultant at scriptwriter mo dahil halatang hindi tugma, no, ang realidad. Pangatlo, sino ba talaga ang makapalang mukha? Yung tahimik na nagsiservisyo na walang COA disallowance o yung may usaping 24 billion na utang sa Department of Energy sa solar business. Habang kakampi ang Vice Presidente na may 6.7 billion suspicious transaction. Ayan. Ayan na, Libeste. Dito ka, hindi ka naman nanalo talaga dito. Alin daw ang makapal ang mukha? Yung walang COA disallowance, yung walang corruption, yung walang ginagawang kabulastugan na si Vilma Santos, o yung may usaping 24 billion na multa sa DOA. Habang kakampi ang Vice Presidente na may 6.7 billion suspicious transaction. Ayan na. Lahat talaga ng didikit kay Sara, mga kababayan. Mapapahamak. Number 4, akala po ba hindi ayuda ang solusyon? Hindi ba ikaw rin ang namigay ng sako-sakong bigas sa Maynila? Kung kontra ka sa ayuda, bakit ginawa mo rin? O ginawa mo yun? Ayan na, mga kababayan. Hindi daw ayuda ang solusyon. Pero namigay siya ng sako-sakong bigas, Maynila. Bakit namigay siya ng bigas? Panglima, ito ang sagutin mo. Ano ang nagawa mo sa 9 na buwan? May naipasa ka bang kapakipakinabang na batas? O mas busy ka sa presscon para paratang at expose sa mga puro hearsay ng Cabral files?
Samantalang sa loob ng 9 months, si Governor Vilma Santos walang COA disallowance. May walang 5,000 educational assistant para sa public and private students. Dalawang karagdagang district hospitals sa Santa Teresa, Rosario. 100 dialysis machines at 2 dialysis centers sa Tanawan, Batangas. Pagtugon sa 700 classroom backlog sa pamamagitan ng bagong school buildings. At mga trending, at ang trending na Capitol on Wheels. Meron ka ba niyan? Ayan na. Huwag mong ipagyabang ang ayuda gaya ng sabi mo, hindi ayuda ang solusyon. Serbisyo, hindi negosyo. Gawa, hindi kuda. Diba? Patay ka ngayon, Libeste. Diba? Ano nang ginawa ni Libeste sa 9 na buwan? Puro press release, puro press con. Naglalabas ng mga dokumento ni Cabral na wala namang kinalaban sa kanyang distrito. Samantalang si Vilma Santos, walang COA disallowance. 5,000 educational assistants. 2 karagdagang district hospital. Buti pa ang Batangas may hospital, ang Davao City wala. 100 dialysis machine and 2 dialysis centers sa Tanawan, Antoy. Pagtugon sa 700 classrooms. Pati ang Capitol on Wheels. Meron ka ba niyan? Huwag mong ipagyabang yung ayuda gaya ng sabi mo, hindi ayuda ang solusyon. Serbisyo, hindi negosyo. Gawa, hindi kuda. Nag-iisa lang ang Darna ng Batangas. Lahat ng paninira, babalik ng mas matindi. Kung DDS ba si Governor B, ganyan ka pa rin kaya? Diba? Ayan na, mga kababayan, parang gusto yatang agawin yung pagiging gobernador ni Vilma Santos. Parang si Leandro, parang mag-governor yata sa sunod na eleksyon. Mga kababayan, parang mag-gobernador yata sa sunod. Nako, ayan na, mga kababayan, yan pala yung katotohanan. Diba? Yan na, mga kababayan. Yan ang totoong pamumulitika. Bakit mo sisiraan yung gobernador na nagtatrabaho kaysa sa'yo na 9 na buwan puro gala? Bakit kaya di makagawa ng hospital ang Davao? Yan nga ang tanong, Ma'am Ashley Kate. Walang university, walang hospital. Laki naman ang kita. Diba? Darna din yan si Libeste. Kaya nga, si Vilma Santos lang ang nag-iisang Darna. Tapos, papalitan pa ng bagong Darna. Diba? Yan na, mga kababayan. Ang duda ko niyan, baka tatakbong tatakbong senador, tapos yung nanay niya ang mag-gobernador. Ganun yan eh. Kasi syempre, sino bang gusto mawala ng posisyon? Tatakbong gobernador yan. Loren Legarda, magiging kalaban ni ni Vilma Santos. O di kaya, yung tatay. Diba? Yan na, sinisiraan yung mga rekto. Samantalang yung rekto, ang daming ginawa, tahimik lang. Samantalang siya, kung saan-saan na pumupunta at presko ng presko. Diba? Mismong taong bayan na ng Batangas ang nagsabi, Leandro, wala kang ginawa. Tapos ngayon, sisiraan mo pa at sinabi mong bawal makatanggap ang 84 barangays kasi hindi binoto ang anak ni Vilma at nagtampo si Vilma. Ganun pa yun. Hindi pa si Luis tumakbo, si Vilma gobernadora na. Si Recto, senador na. Diba? So yun lang mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko po masyadong habaan na po. Mga kababayan, di ba nakakulong ang tatay Kit? Di ko alam ma'am kung sa bagay, di ba nakakulong naman ang tatay. Di ba kahit kakulong pwede naman tumakbo? Di ba? So yun lang mga kababayan, maraming salamat po. Malay natin ma'am, yung pinsan niya, mga kamag-anak nilang iba. So yun lang mga kababayan, maraming salamat.